Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan. Ito pong aking bagong segment na Ang Take Ko, ni Attorney Ricky Tumuturgo. Napapanood niyo po ako sa aking mga bagong social media platforms. Dito po sa Attorney Ricky Tumuturgo YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito, subscribe na po kayo. Meron din po tayong Attorney Ricky Tumuturgo Facebook page or Meta page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. At lagi niyo pong abangan, araw-araw, regular na po ito. Itong Ang Take Ko, ni Attorney Ricky Tumuturgo. Ano po itong segment na ito? Marami kasing nagme-message sa akin araw-araw. Attorney, anong take mo sa issue na to? Attorney, anong take mo sa pangyayaring ito? Kaya gumawa lang ako ng regular na segment. Ito na yon, ang take ko. Kaya lagi na lang po ninyong subaybayan ito. O, pag-usapan natin to. Anong take ko dito sa anong ito? Itong nagbabala, si dating Senador Sani Trillanes, kina Attorney Levy Baligod, nagbabala. Ano ang naging babala niya at bakit siya nagbabala? Sa mga hindi nakasubaybay nito, ang context niyan ganito. Itong si Attorney Levy Baligod, ano ito kahit hindi niya, syempre todo deny pa siya na hindi siya tao ng kampo ng Duterte, pero lahat naman ng ano niya, yung record niya, pro Duterte siya. At ang ginagawa niya ngayon, para kanino ba yan? Ay di para sa Duterte yan. O ngayon, nag-press con itong si Attorney Levy Baligod, kasama yung sinasabi nilang retire o mga ex-Marines, no? Na nag-deliver daw ng mali-malitang pera sa mga kongresista, senador, kung sino-sino pa. Pero ang isa sa malala pa doon na akusasyon nitong mga ex-Marines umanong ito na present ni Baligod ay ano daw sila, nagpalit ng pera from peso to dollars. Dalawang maleta daw yun. Isang maleta, 56 million. O, dalawang maleta. O, ang naging palit daw nun, umabot daw ng $2 million. At yung $2 million na yan, binigay nila kay Trillanes. Sabi ng mga ex-marine, ex-marines. O, ngayon, pagbigay daw kay Trillanes, yun ang ginamit ni Trillanes, para sa mga ICC investigators na pumunta sa bansa. Parang pinapalabas nila, o hindi parang, ang pinapalabas nila na yung mga ICC investigators ay sinuhulan, bribe. Ang nagbigay ay si Trillanes. $2 million yung nakuhang pera ni Trillanes. Hindi na alam kung paano niya pinaghati-hati 'yon. O basta ang akusasyon ng nila Baligod at ng mga ex-Marines na present niya, nagpalit pa daw sila ng pera from peso to dollars, 2 million. O ngayon, sabi ni Trillanes, mag-ingat, maghanda kayo. O, ang babala ni Trillanes, sa Article 70 ba yun? Ng Rome Statute, ng ICC, obstruction of justice yun. O, kumbaga, inaakusahan mo ng ganon ang investigators ng ICC, pinapalabas mo na nasusuhulan ang mga investigators ng ICC, pwede kayong kasuhan sa ICC, obstruction of justice. At mayroon pa dyan mas latest na paliwanag, ang deputy prosecutor ng ICC. Ano daw yon? Ang ginawa niya na yon ay ang ginawa na yon ng mga nila Baligod at ng mga ex-Marines, yun daw ay maituturing, ayon kay deputy prosecutor ng ICC na si Mami Nyang, yun daw ginawa na yon ay maituturing na intimidation, deliberate intimidation. Mayroong interview ang deputy prosecutor na si Mami Nyang ng ICC. Hindi natin alam kung nagbabalak na talaga rin ang ICC na habulin itong sila Attorney Baligod at saka sila Mike Defensor at saka yung mga ex-Marines. Kasi seryoso yung aligasyon nila. Ang akusasyon nila, yung mga investigators ng ICC na pumunta dito ay nasuhulan. At ang pinapalabas pa nila, ang mga ito ay binigyan ng pera ni Trillanes, dollars. Yan yung pinapalabas nila. At inilabas nila yan, aligasyon na yan, akusasyon na yan, kasabay nung nagaganap pa yung confirmation of charges hearing. Kaya nga,
Do'n pa lang makikita mo na yung timing, eh. Bakit itinaon mo doon sa hearing ng ICC? O ibig sabihin, gusto mong siraan ang ICC. Sinisiraan mo ang ICC. Kaya lang, may isa pang ginawa itong grupo nila Baligod at saka nila Defensor na medyo nag-warning si Trillanes, si dating Senador Trillanes. Sabi ni dating Senador Sani Trillanes, ilinagay niyo sa alanganin ang mga investigators ng ICC kasi pinost sa social media at present sa press con. May mga picture silang ipinakita itong si Baligod na yung mga ICC ay tumuloy sa sa mga mamahaling hotels. Pinakita pa naman yung picture ng ICC investigator, hindi man lang tinakpan. Tsaka linagyan pa ng pangalan kung sino yun. Kaya ano yun, syempre ang investigators ng ICC sikreto yan. Kasi pwede silang balikan, gantihan ng mga nililitis na mga supporters ng nililitis ng ICC. Lalo pa ang kampo ng mga DDS ay mga ano yan, mga talagang panatiko yan kay Duterte. Siyempre, isinisikreto yung sino ba yung mga investigators ng ICC na nag-imbestiga. Hindi dapat ilabas yan. Ay nilabas nila Baligo doon sa press con, eh. Kaya sabi ni Trillanes, pwede silang makasuhan yan sa ICC, obstruction of justice, at saka intimidation, sabi ng deputy prosecutor ng ICC. Kaya seryoso itong ginawang ito na paglabag ng Rome Statute. Bagamat hindi tayo member na ng ICC, pero mayroong nililiti sa ICC na ng Pilipinas, si Duterte. At siyempre, kakabit ng powers na yan ng ICC, ng jurisdiction na yan ng ICC, itong mga nag-o-obstruct sa na yan, na nag-i-intimidate. Kaya, hindi natin alam kung anong gagawin ng ICC, pero napanood natin yung interview kay Deputy Prosecutor Mami Niang, in-interview ng Rappler. Sabi ng Deputy Prosecutor ng ICC, ang ginawa ng mga nag-present doon sa press con ng 18 na ex-Marines na inaakusahan ng ICC, ang nagpasimuno nun ay si Baligod at si Defensor, intimidation yun. Deliberate yun. Sinadya nilang gawin. Kaya abangan natin, mga kabunyog, anong mangyari sa kanila. Pero binanta na sila ni Trillanes, eh. Yan, pananagutan nyo yung ginawa ninyo na yan. Linagay nyo sa alanganin ng investigators ng ICC. Pinost ninyo ang pictures nila, at pinalabas ninyo ang pangalan kung sino yung mga investigators na yun. May pananagutan kayo dyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.